application at tools online ang maaaring gamitin sa pagmamanipula ng iba't ibang uri ng digital content o information. Isa sa mga paraang ito ay ang audio deepfake o ang paggamit ng artificial intelligence o AI para gayahin ang boses ng isang individual. Base sa mga ulat, ang mga sikat at high-profile na personalidad ang kadalasang nabibiktima nito. Gaya na lamang ng kumalat na video kamakailan kung saan minanipula ang audio para palabasin na nag-issue umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa isang dayuhang bansa. Hindi totoo ang balitang ito at napatunayang deepfake audio lamang. Mayroon ng lead ang Department of Information and Communications Technology sa maaaring pinanggalingan ng video na ito. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nakasaad sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect ay maaaring humarap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ang sino mang mag-iimprenta at maglalathala ng anumang impormasyon na maaaring magdala ng panganib o banta sa seguridad ng bansa ay may kaukulang parusa na aresto mayor o pagkakakulong ng 1 araw hanggang 6 na buwan at multa na 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Haharap din ito sa kasong paglabag sa Section 4B3 ng RA 10175 o Computer-Related Identity Theft at maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o multa na 200,000 pesos. Maaari rin namang parehong pagkakakulong at pagmulta ang ipataw depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, tag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!